Shooting sleeve, cornrows, tattoos, gold chains, at lethal crossover. Yan si Allen Iverson. Malapit sa puso ko ang episode na to, Plok, na by the way, sabay nating mababasa mula kay Ryan Garcia. Si Allen Iverson, Plok, ang aking gateway to the NBA. O siya ang dahilan kung bakit ako naging NBA fan. Isang 6-footer, 165-pound player na naging cultural icon sa new era ng NBA. Simula nang mapili siya bilang first overall mula Georgetown University, naging one of the NBA's all-time great players at cultural icon. In an instant, isa nga siya sa mga masasabing people's champ. Di man nakapag-uwi ng kampyonato talagang naging legendary fan favorite. Sa kanyang pagbubuhat sa Sixers ng halos isang dekada, nakuha niya dito ang 7 All-Star selections, isang Rookie of the Year award at season MVP. Kataon nga na yun ay dinala niya ang Philadelphia sa NBA Finals. That season, nag-average ang Philly ng 94.7 points per game. Si AI ang nag-average ng 31.4 doon. Yung nakaharap nila sa 2001 NBA Finals, ang Shaquille at Kobe tandem sa LA, merong 100.6 points. So 6 points ang lamang ng average ng Lakers at tig 30 ang averages ng dalawang mama na yun, si Kobe at si Shaquille. So sa 100 point average ng Lakers, tig 30 si Kobe at si Shaq. Para mo tatalunin yung ganun. Kaya nga isang milagro na nakakuha sila ng panalo sa 2001 NBA Finals kontra sa Lakers. Walang talo ang Lakers na yun sa first 3 rounds ng playoffs. Tapos pinataob nila ang Lakers team na yun sa Game 1 sa Staples. Considered ito na best team of all time yung Lakers ha. Yang talo nga na yan, ang only loss ng LA sa postseason na yun. Kung masyado ka bang bata, Plok, dito nangyari yung tira ni Iverson na humakbang kay Tyronn Lue. Dito rin yung game na nagsabi ang coach nila na si Larry Brown na, "We're not supposed to be here. So ibigay nyo na lahat." Well, hindi siya Tagalog, pero ganun. Natapos ang laro in favor of Philadelphia, 107-101 sa 48 points ni Allen Iverson. O AI. Nung panahon na yon, pag sinabing AI, Allen Iverson. 48 points, 6 assists, at 5 steals, leading the way para sa nag-iisang dumi sa championship run ng 2001 Lakers. Ito na nga, binanggit na rin ni Mr. Ryan Garcia. Nangyari rin ang Ty Lue step over sa larong ito. Nagpakitang gila si Iverson sa kanyang halos street ball, ngunit kontroladong estilo ng paglalaro. Lalo nung panahon na yun, yung kanyang ball handling skills para sa mga fans ay out of this world ang pakiramdam. Siyempre natapos pa din ang storya sa back-to-back championships ng Lakers. Pero si AI surely was the pound for pound people's champ matapos noon. Yung magical run na yun, kasama doon yung dalawang Game 7s, grueling kontra sa Raptors nina Vince Carter at Milwaukee Bucks nila Ray Allen. Ito yung mga games na inaabangan ko sa TV. Nakalimutan ko na kung anong channel, RPN 9 yata, gabi o Studio 23. Nakalimutan ko na. Matapos rin ng run na ito ay sunod-sunod na early exits in the playoffs ang natamasa ng Philadelphia. Literally na binuhat ni AI ang koponan sa playoffs year in and year out. Yun na nga yung pagkakadesenyo kasi nung team na yun, Plok. Nagkaroon ng portion sa career ni AI na magkagalit sila ni Coach Larry Brown ng matagal. Pero yun, naayos. Kaya lang, ang hindi na nabago ay ang pangangailangan ni Iverson ng bola. So yung team, dinisenyo doon na, okay, sige, pwede kang tumira ng ganyang kadami. Pero, yung team mo, paliligiran natin ng tagalinis ng rim. Although over the years, dumami din naman yung mga assist ni AI. Kasabay ng pagbabati nila ni Coach Larry Brown. Great coach. Siya yung coach nung nag-champion na Detroit at yung coach na pumasok sa playoffs yung Bobcats. Si AI nga ang nag-pave ng way for the now guard-heavy NBA. Pinakita niya kasi ang crafty ball handling at change in speeds. Mga sandata na pwedeng maging effective laban sa mga higante. Cultural icon nga ni, yung fashion style din niya sa NBA court, si AI yan. Obviously, hindi perfect. Nandyan yung kanyang we talking about practice press con niya. Isa sa mga controversial moments. Pero yun nga, mga ganong-ganong minor lang naman. A cultural icon hindi lang sa Philly, pati na rin sa buong basketball world. Yan ang nagawa ng The Answer era sa Philadelphia. Sobrang tindi nito, Plok, ni Iverson. Kaya naging idol ko to. Bumibili pa
ako ng magazine nun na basta meron siya. Nung high school din siya parehas niyang napa-champion ang football at ang basketball ng kanyang high school team. Ay siya, mahirap pagkasyahin ang lahat nung nangyari. Meron pa nung after noong kanilang finals laban sa Lakers, next season, napa-exit sila ng Indiana Pacers ni Reggie Miller. Hindi ko makakalimutan, pinapanood ko sa TV. Si Iverson umiiyak sa bench. Pag nanonood ako NBA nun, dinner time pa Pag-remind nga sa akin, Plok, sa comments kung anong channel yun, kung Studio 23 ba o RPN 9 o IBC 13. Kalimutan ko na. Yung TV pa namin nun, yung Cube. Hindi pa mga flat TV nun. 2001. Ay siya, Plok! Naaliw na ako sa kakadagdag ng mga detalye. Luis Ascona, Plok, sa sulat ni Ryan Garcia. Hanggang sa susunod na episode ng Chambalero. Dumalaw ka na rin, Plok, sa chambalero.com.